Hello guys! Ako lang to, ang inyong lingkod at magbibideo na naman tayo ngayon. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Christia May, ang iba naman ay tawag sa akin ay May kasi nahihirapan i-pronounce yung pangalan ko na Christia. Yung topic natin ngayon ay tungkol sa Our Lady of Manawag, yung simbahan sa Pangasinan nakikita, di ba? Naniniwala ba kayo sa miracle ng Our Lady of Manawag? Kasi ako guys, naniniwala ako dyan. Year 2018, nagbakasyon ako, kasama ko yung friend kong babae. Nagbakasyon kaming dalawa. Dinala niya ako doon. Hindi ko alam kung saan ang way ng Pangasinan. Parang pa Baguio ata kami. Hindi ko alam kung Baguio ha. Kung diretso yun ng Baguio. Pumunta kami doon. Baguio ata talaga yung pinuntahan namin. Tama guys, papunta kami ng Baguio niyan. Dalawa lang kami. So, ang first stop namin, sumakay kami ng bus. Nag-commute lang kami, lang kami, walk-in lang. Sumakay kami ng bus, bumaba kami sa Manawag. Pumunta kami sa simbahan niya. Ako kasi mahilig ako mahilig ako magtago ng mga ID ng magulang ko. Yung ID ng magulang ko guys ay lagi kasi nakakalat. Hindi naman nakakalat literal, pero syempre, tinatago ko yung mga importanteng gamit ng magulang ko kasi minsan hinahanap nila, hindi nila makita. Yung kasi misplace nila. Kaya pag nadaanan ko, kinukuha ko, tinatago ko kasi kahit papano, nagkakaedad na sila, remembrance nila yon. Yung mga ID ng tatay ko, lahat na sa akin. So, ito na nga, yung ID ng nanay ko, nadampot ko, tinago ko. Yung passport niya, hindi ko alam na dala-dala ko noon yung nagbakasyon ako, kasama siya sa pouch ko, yung passport. Eh di, yun nasa na kami, Manawag. Sabi ng friend ko, kinuwento niya yung Our Lady of Manawag na talagang maraming miracles talaga na nangyari. At yun nga, syempre ako, madali ako ma-amaze sa mga magandang simbahan. Yan. Inikot niya ako dun sa Manawag, sa loob. Tapos, meron yan doon na parang room. Tapos, nandoon yung mga saint. Marami yan doon. Tapos, nakasalamin sila na may butas. Yung kamay mo lang yung makakapasok. Tapos, itatouch mo. Yan, di ba? Tapos, kung may sakit ka, idadampi mo sa katawan mo. Isa-isa yun ng mga santo. Pagdating kay Our Lady of Manawag, ang sabi ng friend ko, at saka hindi lang rin ako, marami sa unahan namin, pinapahid yung panyo, tapos marami silang pinapahid ng mga passport. Nakita ko talaga passport. Ako, dala ko yung passport na nanay ko, ako wala akong dala ng sarili ko, pero ang ID lang nadala ko na umalis ako lisensya. Akala ko passport ko yung dala ko, yung pala sa nanay ko. So, yung pinahid ko sa kanya, yung pinahid ko kay Our Lady of Manawag, yung passport ng nanay ko. Talagang habang pinapahid ko yung nagmamanifest ako, nagpipray ako na siyempre nagkakaedad na yung mother ko na maranasan niya na ibang bansa or makalabas ng Pilipinas, may experience naman lang. Talagang yung prayer ko, yung as in bigay na bigay. Naluha pa nga ako sabi ko kay Our Lady of Manawag, sana may experience sa nanay ko na makapunta na ibang bansa kasi nagkakaedad na siya. Alam nyo ba yung nangyari nung pagkatapos ko yun i-manifest? Talagang tuwan-tuwa ako nung nakaapak yung nanay ko ng, hindi ko alam kung anong bansa una yan naapakan. Hong Kong ata. Yan, Hong Kong, Macau, Asia pa lang naman. Grabe, naalala ko yung ginawa ko sa Manawag. After 2 years, nakapunta siya sa ibang bansa. Talaga guys, as in, dami niya na napuntahan. May Cambodia na siya napuntahan. Buong ibang bansa yung nanay ko. Hindi naman nagtrabaho. Yung sumama lang siya sa mga agency. Parang talaga nagka-budget siya na makasama. Nakapunta siya na ibang bansa. Pagkatapos noon, ilang years lang, nabitbit niya na yung dalawang kapatid niya. Yung mga babae na kapatid niya, si Tita M, saka si Tita Claire, nabitbit niya. Pa-experience niya yung makapunta sa ibang bansa. Actually, hindi lang sila, marami sila mga pinsan ko.
So guys, talagang doon ako na mangha nung nangyari yon, yung talagang pinahid ko kay sa katawan ni Our Lady of Manawag yung passport ng nanay ko. Tapos talagang manifest ko, prinay ko na sana maka-experience sa nanay ko makapunta ng ibang bansa, kung nagkakaedad na siya, sana ma-experience niya na mag-enjoy sa buhay, yan, ano ko nun sa kanya. After 2 years, talagang nakapunta siya. Talaga, grabe. Depende rin kasi yung prayer mo kung bukal talaga. Yung bukal, alam mo yung talagang yun yung hiniling. Hindi naman, marami tayong wish, pero parang, alam mo yung habang nagpipray ka, yung talagang yung may iyak ka, yung puso mo, parang yung puso mo talagang surrender na surrender, di ba? Ayun talaga yung iniyakan ko sa Our Lady of Manawag. Hindi naman bonggang iyak, pero tumulo talaga luha ako habang minamanifest ko yun. Na mother ko na lang, tapos na ano pa nga ako kasi yung father ko nga, di ba wala na. Kumbaga pa, sana dalawa sila, ganyan, iyak ako noon. Kaya, yun, after 2 years, nagkatotoo. Nakakatuwa. Kasi, iba. Ang ganda pala ng story ng Our Lady of Manawag na yan. Manawag, kaya pala siya tinawag na Manawag dahil tawag. Ang Manawag pala ay isang lugar sa Pangasinan. Lugar siya doon. Tapos ang kwento niya, yung mga nababasa-basa ko lang sa kanya before. Ang kwento niya, parang dinagsa yung Pangasinan ng peste nung araw, yung mga insekto sa mga farm. Nilagay lang nila yung ano ni Our Lady of Manawag sa gitna ng farm, ng pinipesteng mga insekto. Mawawala unti-unti yung mga insekto. Doon, yun ang unang miracle na nangyari doon. Kaya pala siya tinawag na Manawag dahil Manawag, din pala ng Manawag ay tawag, tumawag. Ang ibig sabihin ay tumawag ka sa kanya, parang si Mama Mary. World War II, yung simbahan ng Our Lady of Manawag ay ilang beses na pala yan siyang hinulugan ng bomba. Tsaka nung World War II, yung Our Lady of Manawag pala na yan, yung simbahan, dati pala yan siyang burol. Dati yan siyang burol. Diyan na tinayo yung simbahan kasi yung story pala niyan ay may isang lalaki na nakita niya si Mama Mary na tinatawag siya ng babae. May tumatawag sa kanyang babae, tapos paglapit niya raw, nakita niya na masilaw, maganda yung damit, na mahaba yung damit, tapos may hawak na baby sa kabila, tapos may hawak na rosary naman sa kabila na kamay. At doon siya nagumpisang magdasal. Kumbaga pa prinace niya yung babae. Talaga naniniwala siya na si Mama Mary yun. At yun, kung saan niya nakita yung mismong babae na tumawag sa kanya, doon tinayo yung simbahan ng Our Lady of Manawag. Yun na yun ngayon, yung pupunta kayo, di ba? Dati pala yun siyang burol. Kaya pala pagpunta namin, mataas siya yung area niya kasi may hagdanan siyang pababa pa sa harap ng simbahan. Kaya pala, ting araw siyang burol. Tapos, ayun na, nung World War II, ang kwento naman doon ay sa nabasa ko to guys hindi naman baka may mga bad kayong comment. Nabasa ko to. World War II ay ilang beses pala siyang hinulugan ng bomba. Kasi parang hinulugan siya ng bomba ng mga kalaban kung saan sinadya talagang bombahin yung simbahan. Kumbaga pa, syempre, magkalaban, huhulugan yung simbahan kasi doon sumasamba yung mga kalaban nila. So, maraming tao lagi doon sa simbahan siguro, nagpe-pray, ginawa nila, doon nila hinuhulugan ng bomba. Ngayon, ang nangyayari sa bomba, guys, alam nyo ba, nakakagulat? Ang dami raw bomba na hinuhulog talaga doon para pasabugin yung simbahan. Ang nangyayari sa bomba, gumugulong lang pababa, as in walang sumabog. Yun ang story niya, di ba? Ay sobra, parang nakakakilabot. Di ba? Iba talaga, iba. Iba ang.
At saka guys, pag pumasok kayo sa isang simbahan na ano no, yung may minamanifest ka o may gusto kang may gusto kang i-surrender mo lahat, yung ano, nakakaiyak no, yung alam mo guys, pag ang sabi na naiiyak ka sa isang preach or kapag nakikinig ka ng mass, naluha ka, or nakinig ka ng mass, naluha ka, talagang ano, ah na-touch ka, talagang na-appreciate mo yung mga narinig mo, yung sinabi mo, yung nakita mo sa simbahan or sa ano. Ang ibig sabihin daw niyan ay yung presence daw ni Lord ay pumasok sa iyo or nasa iyo na yung talagang yung spirit, Holy Spirit niya, 'di ba? Tsaka grabe, iba talaga. Talagang manalig ka lang, sobra. At may kwento pa ako guys tungkol sa, may simbahan din ako napasok na yung pagpasok mo pa lang sa pintuan nakakaiyak. Ikwento ko yun sa susunod. Meron din akong simbahan na pinuntahan na pumupunta ako lagi sa prayer room kasi nagkaroon na ako ng anxiety, nagkaroon ako ng panic attack, nagkasakit talaga ako guys. Talaga nakita niyo naman yung pinayat ko. Meron akong simbahan na halos linggo-linggo kung nandoon ako ay umiiyak ako sa prayer room. As in, basta pag lumabas ako, paanggaan-gaan, iniyak ko lahat. Tapos nung umuwi ako ng Palawan, parang biglang nabago yung hindi naman yung grabe kasi yun yung pinagdaan ako. Grabe rin yung pahirap ko sa sarili ko, grabe rin yung pagsubok na talagang dumating. At talagang ikaw ang wawasak sa sarili mo, ikaw rin ang tatayo, babangon sa sarili mo. Talaga guys, totoo yan. So hanggang dito na lang guys, sa susunod naman.